Hindi mo makasabay kayo. Nakakit Onic ID na ba? Wala tayong guys, di ata totoo yan eh. Pili ko lang ha, di totoo yan. Ngayon nga kapatid ay may opinion na nga itong si Carl TC patungkol nga yan sa kumakalat na rumor ngayon na di umano ito ngang si Coach Ducky ay di umano mapupunta dito nga sa Onic ID. Carl TC hindi naniniwala na itong si Coach Ducky mapupunta sa ibang region. Benny Cutie napaisip na kung anong kupunan ang kanyang lilipatan. Mukhang maraming offer kapatid. Ano-anong kupunan nga ba ang mga nag-offer dito nga kay Benny Cutie? Carl TC binalagbag ang Omega MPL at ang kanilang MDL team na Omega Neos. TLPH, palakas na nga ba ng palakas? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin na ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay finally may masasabi na nga itong si Carl TC sa dati niyang coach kapatid at ito lang naman ay walang iba kundi ito ngang si Coach Ducky. Halos ilang season din hinawakan nga nitong ni Coach Ducky ito ngang si Carl TC kapatid. Dito na rin nag-improve itong si Carl TC sa kupunan ng Bren Esports noon hanggang lumipat na nga ito ng tuluyan dito nga sa Echo kapatid at ngayon ay kinikilalang TLPH na kung saan alam na alam nga nitong ni Carl TC ang karisma nga nitong ni Coach Ducky sa mga ganyang bagay kapatid na kung saan syempre kilalang kilala nga ni Carl TC itong si Coach Ducky kaya marahil alam ni Carl TC na nagbibiro lamang itong ang si Coach Ducky na coach nga ng Bren sa mga nakalipas na season. Alam naman natin kapatid na madalas nga ganyan itong si Coach Ducky kapag off-season na kung saan kapatid hanggang ngayon ay palaisipan pa rin naman kung saan kupunan nga ba talaga mapupunta itong ang si Coach Ducky na kung saan tunay na makikinabang talaga ang ibang region kung sakaling makukuha nga nila itong pinakamalakas na coach nga natin dito sa Pinas kapatid. Kung sakaling totoo man na lumipat nga itong si Coach Ducky patungo dito nga yan sa Onic ID. Sobrang makikinabang talaga itong kupunan ng Onic ID dahil sa mga malupitang draft nga nito ngang ni Coach Ducky. Kaya naman nakakahinayang din talaga kapatid kung mawala nga itong si Coach Ducky dito nga sa Pinas. Pero ayon nga kay Carl TC, yung mga kumakalat nga na rumor, feeling niya nga kapatid ay hindi nga yan legit at hindi nga magkakatotoo ang pangyayari na yan. Dahil tulad nga ng sinasabi ko kapatid, kilalang kilala nito ngang ni Carl TC ang kanyang coach. Kaya alam na alam niya talaga kung nagbibiro lamang o nakikihype lamang ito ngang si Coach Ducky. Malalaman natin yan sa mga susunod na eksena dito nga yan sa kupunan ng AP Bren. Kaya sana nga kapatid ay wag gang lumipat itong si Coach Ducky dahil nakakahinayang at matatalo nga tayo sa mga magagandang draft niya kapag international tournament na nga ang pinag-uusapan. Hintayin na lamang natin ang announcement patungkol nga dito kay Coach Ducky. Sa ngayon ay hindi pa nga natin talaga totally alam kung saan kupunan niya siya mapupunta. Pero sana dito pa rin siya sa Pinas kung magko-coach nga siya ngayong season na ito. O di kaya baka nagpahinga nga muna itong si Coach Ducky dahil matagal-tagal na rin siyang hindi talaga nagpapahinga dito nga sa pro scene kapatid. Syempre kinakailangan nga ni Coach Ducky ng kanyang break dahil si Coach Ducky nga ay ikakasal na. Syempre kailangan nga nilang magplano kapatid ng kanyang
ng irog nang sa gayon ay magkaroon nga sila ng magandang kasal. Kaya baka dito na lamang muna mag-focus itong ang si Coach Daki. Hintayin natin ang bagay na yan kapatid. Sa pagpapatuloy nga ay napapost na rin itong si Benny Cutie sa kaganapan nga sa kanya bilang isang pro player. Syempre kapatid, nga naman kaya ganyan nga itong emoticons na ginamit ni Benny Cutie na tilay. Napaisip nga siya, marami na nga ang nag-o-offer dito nga kay Benny Cutie. Kaya naman napapaisip nga siya kapatid kung saan kupunan nga ba siya nararapat. Syempre free agent nga kapatid, karamihan nga sa mga kupunan ngayon ay nililigawan itong si Benny Cutie dahil hindi naman din biro yung mga achievements na kanyang ang nakuha, na kung saan hindi na nga lugi ang kupunan nakukuha dito nga kay Benny Cutie, na kung saan marami na nga siyang kampyonato dito nga yan sa paglalaro ng MLBB. Kumbaga experience wise nga kapatid, tunay napapaldo talaga ang makakakuha kay Benny Cutie para sa susunod na season. World champ lang naman yan at syempre MPL champ din, na kung saan hindi nga biro ang narating nito nga ni Benny Cutie. Kaya naman baka malaki nga ang hinihingi nitong ni Benny Cutie sa mga kupunan na gusto nga siyang makuha. Pwede naman yan kapatid. Habang nasa prime pa nga itong si Benny Cutie, sana ay maglaro pa rin siya next season at hindi na nga mamili ng kupunan na nararapat sa kanya. Dito lang sa Pinas nararapat itong si Benny Cutie. Naaabangan nga natin kapatid kung totoo nga bang itong si Benny Cutie ay mapupunta sa ibang region. Bukod nga dyan kapatid, ngayon din ay usap-usapan itong post nga nitong ni Carl TC. Dito nga ay pinapakita ni Carl TC kapatid kung paano nga nila binalagbag ang kuponan ng MPL lineup at ang kuponan ng kanilang MDL team, ang Smart Omega at itong kuponan ng Omega Neos. Pinapakita lamang ngayon ng TLPH kapatid na nag-improve na nga sila bilang isang kuponan. Kaya ngayon ang malaking katanungan nga rito kapatid, magtutuloy-tuloy ba yung magandang performance nitong ni Carl TC dito nga yan sa susunod na season? Hindi lamang yun, syempre may kakampi pa nga itong si Carl TC, na kung saan may bago nga silang miyembro kapatid. Kung sakaling yan nga ang magiging main 5 nila, kinakailangan lamang nito kapatid na mag-ensayo talaga para makasabay nga dito sa galawan nga nitong nila Carl TC. Maganda ang ipinapakita nila Carl TC sa kanilang off-season kapatid. Kaya ngayon ang malaking katanungan ay makakasabay ba itong TLPH next season kapatid, na kung saan kamakailan nga ay inamin itong ang ni Carl TC na ang tunay na dahilan daw kung bakit sila natatalo lalong lalo na nga dito sa playoffs ay dahil sa kanya, na kung saan inamin nga ni Carl TC na mabagal nga siya makapag-adapt sa meta at hindi raw syempre si Daddy JP ang may kasalanan kundi itong ang si Carl TC. Pero kung atin naman talagang titignan kapatid, madalas ngang binubuhat ni Carl TC ang kanilang kuponan dito nga sa TLPH. Sa madaling salita, tunay na napakalakas nga nitong ni Carl TC. Siguro ang nagiging problema lamang ng TLPH ngayon ang kanilang ang pagiging inconsistent kapatid, na ating ang titingnan sa mga susunod pa na yugto ng kanilang laban, na kung saan sana rin yung kanilang ang nakalipas na mga tournament kapatid ay mabura na ngayon at magpakita nga sila ng bago, dahil lahat nga ng mga kupunan ngayon sa MPLPH ay tunay na naglakasan talaga. At sana rin syempre ay makapag-adapt na nga itong si Carl TC sa tunay na meta ngayon, dahil kung sakaling ma-adapt niya na daw ang meta ngayon kapatid, tuloy-tuloy na nga yan. Alam din naman natin na ang kupunan nga ng TLPH ay momentum based din yan kapatid. Pag nasimulan nga nila sa pagkatalo, sunod-sunod din ang pagkatalo nila. Pero kapag nasimulan sa pagkapanalo kapatid, tuloy-tuloy naman ang panalo. Hindi ba't nagkaroon din sila ng win streak dito nga yan sa MPLPH? Ganyan nga kalakas itong ang sila
sila Carl TC. Kaya naman aasahan natin kapatid ang koponan ng TLPH na mangingibabaw na nga dito sa MPLPH. Sa mga nakalipas na season nga kapatid, tunay na nabigo talaga itong koponan ng TLPH. Kaya ngayon ay aahon na nga ang mga ito kapatid upang sila naman ang muling magkampiyon dito nga yan sa Indonesia. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.